Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr. to read the proclamation certificate of Senator-elect Vicente Castelo Soto III. The newly elected senators of the Republic, honored guests, good afternoon. We, the chairman and the commissioners of the Commission on Elections, sitting en banc as the National Board of Canvassers of the May 12, 2025 national and local elections, do hereby proclaim Vicente Castelo Soto III as Senator-elect to serve for a term of 6 years ending on June 30, 2031 in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines. Given this 17th day of May 2025 in the city of Manila, Philippines, signed George Erwin M. Garcia, Chairman, and Amy P. Ferolino, Ray E. Bulay, Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr., Nelson J. Celis, Maria Norina S. Tangaro Casingal, Noli R. Pipo Commissioners, attested by Teopisto E. Elnas Jr., Executive Director. May we request the family and friends of Senator Soto to come up the stage for a photo opportunity. Congratulations. 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 And may we request Senator Soto to give us a short message. The chairman and the commissioners of the Commission on Elections at sa makapangyarihang mamamayang Pilipino, ang pinakamahalaga at una sa lahat ay ang aking pagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Lahat ng kapurihan at karangalan ay sa Kanya. I would like to thank all those who supported and helped me during this campaign, the Alyansa of the President, especially my family, and my beloved wife, Helen. Gagampanan ko ang tungkulin na inyong binigay sa akin sa abot ng aking makakaya. Makakaasa kayo na buong puso at kaisipan ko na kayo'y paglilingkuran. In the Philippine Senate, from 1916 to the present, I am privileged to be the first and presently the only senator who have been elected 5 terms or 5 times. In these terms, I have made legislations and principally authored 259 laws that improved and elevated
the lives of the Filipinos. In this fifth term, I will exercise oversight on existing laws to ensure that it is properly implemented. I will make sure that the budget of the government is used correctly. And most of all, I will make certain to restore the good image, integrity, and independence of the institution. Nais ko pong mag-iwan ng maayos na legasiya, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa mga nauna po sa akin, sila Senator Vicente Yap Soto at Senator Filemon Soto, and most especially for the future generations of Sotos who will serve the Filipino people. My utmost gratitude to the millions of Filipinos who have given me their trust and confidence, and most especially to the great architect of the universe, my God. Ang aking taus-pusong pasasalamat, mabuhay ang Pilipinas. Thank you very much, Senator Soto. May we request Chairman George Erwin M. Garcia to read the proclamation certificate of Senator-elect Panfilo Morena Lacson. The National Board of Canvassers, we, the Chairman and Commissioners of the Commission on Elections, sitting en banc as the National Board of Canvassers of the May 12, 2025 national and local elections, do hereby proclaim Panfilo Morena Lacson as Senator-elect to serve for a term of 6 years ending on June 30, 2031, in accordance with Section 4, Article 6 of the 1987 Constitution, Republic of the Philippines. Given this 17th day of May 2025 in the city of Manila, Philippines. Signed, George Erwin Garcia, Chairman, Commissioners Amy P. Ferulino, Ray E. Bulay, Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr., Nelson J. Celis, Maria Norina S. Tangaro Casingal, and Noli R. Pipo. Attested to Fisto E. Elnas Jr., Executive Director. May we request the family and friends of Senator Lacson to come up the stage for a photo opportunity. Now may we request Senator Lacson for a short message. Again, Senator Lacson for his message. Matagal-tagal ko na rin kakilala si Chairman Garcia, no? At kung di ako nagkakamali, kami magkababayan sa lalawigan ng Cavite. Pero hindi ko akalain na ganito pala siya kasadista, no? 90 days kaming nagkampanya, halos araw-araw na ginawa ng Diyos, speech kami ng speech. Nung makita ko yung programa, speech na naman, poproklama na kami, panalo na kami, speech na naman, Chairman. Levity aside, no, barring any future adverse, serious, and credible issues or accusations raised against the Commission on Elections in the conduct of the May 2025 elections, I take my hat off to Chairman Garcia
the COMELEC commissioners, the staff, the employees of the Commission on Elections for a job well done. Like those who spoke before me and those who will speak after me, I have a long list of people to thank for making today possible. But I will only mention three most important individuals: God, my dear mother, and my dear father. Incidentally, they are all in heaven. Natatandaan ko noong kami maliliit pa, kami magkakapatid, hindi ko makakalimutan yung paulit-ulit na binibilin sa akin or sa amin ng aking mahal na ina. Huwag kayong magnanakaw, huwag niyong kukunin ang hindi para sa inyo. Katunayan, isang Lunes ng hapon, dumating ang aking nakakatandang kapatid. 1950s ito, nasa elementarya pa kami. Tuwan-tuwa siya, binabalita sa aking ina, Inay, nakapulot po ako ng 1 sentimo. And mind you, huwag natin matayin ng 1 sentimo nung araw, nung 1950s. Late 50s po ito. Dahil mahalaga po ang 1 sentimo. Ang sinabi ng aking ina, ang may-ari ng 1 sentimo na yan, hindi makakatulog ngayong gabi. Kaya saka hanap ng pera na yan. Kaya bukas ng umaga, pagpasok mo sa eskwela, hanapin mong pilit kung sino ang may-ari at isauli mo sa kanya. Yan po ang aking nanay na nagsasabi, nagbibilin na huwag kayong magnanakaw. Ang akin po namang ama, dahil siya anak ng isang veteranong katipunero, si Lolo Mauricio, ang laging habili naman sa akin na hanggang sa ako'y, kasi nag-abot pa kami bago siya namatay, ako'y naging PNP, Chief PNP, Director General. Ang bili niya sa akin, simple lamang, lagi mong pakakatandaan, Ping, sabi niya, ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. Yon po ang akin naging panuntunan, naging aking gabay sa mahigit 50 taon na ako'y nagsilbi sa gobyerno. 20 taon bilang sundalo, 10 taon bilang pulis, at 18 taon bilang senador. At ito po, Chairman, Commissioners, will be my 4th term as an elected Senator of the Republic. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang COMELEC, at mabuhay po tayong lahat. Thank you very much, Senator Lacson. May we request Chairman George Erwin M. Garcia to read the proclamation certificate of Senator-elect Rodante Dizon Marcoleta. The National Board of Canvassers, we, the Chairman and Commissioners of the Commission on Elections, sitting en banc as the National Board of Canvassers of the May 12, 2025 national and local elections, do hereby proclaim Rodante Dizon Marcoleta as Senator-elect to serve for a term of 6 years ending on June 30, 2031 in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines. Given this 17th day of May 2025 in the city of Manila. Signed, George Erwin Garcia, Chairman, Commissioners Amy P. Ferolino, Ray E. Bulay, Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr., Nelson J. Celis, Maria Norina Tangaro Kasingal, Noli R. Pipo, attested by Chufisto E. Elnas Jr., Executive Director. May we request the family and friends of Senator Marcoleta to come up the stage for a photo opportunity.
And may we request Senator Marcoleta for a short message. Mga minamahal kong mga kababayan, sa ngalan po ng aking pamilya, ako'y taus-puso pong nagpapasalamat sa natatanging pagtitiwala na ipinagkaloob ninyo sa akin at sa pagkakataong makapaglingkod bilang isang senador ng ating bansa. Ang tagumpay na aking nakamit ay tagumpay po nating lahat. Para sa akin po, ito ay tagumpay na rin ng pag-iral ng demokrasya sa ating bansa. Isang panibagong yugto na nangangailangan ng nagkakaisang pagkilos para sa kabutihan ng ating bansa. Ang pagtitiwalang ito ay hindi lamang katuparan ng isang karangalan na iginawad sa akin. Higit sa lahat, ito po ay sumasagisag sa isang mahalaga ngunit mabigat na pananagutan. Ang paglilingkod ng buong katapatan. Pagsisikapan ko po ito ay aking balikatin. Hanggang sa aking mapatunayan sa inyong lahat na ako po ay karapat-dapat sa iginawad ninyong pagtitiwala. Ang kailangan po natin ngayon ay pagtutulungan, hindi hidwaan. Ang kailangan po natin ay hindi paligsahan ng akusasyon, kung hindi paghanap at pagtuklas ng mabisang pamamaraan tungo sa kaunlaran. Ang 6 na taon na ibinigay po ninyo sa akin ay hindi tungkol sa paggamit ng kapangyarihan, kundi sa pangingibabaw ng tapat na paglilingkod na inaasahan at inaasam ng ating mga kababayan. Hindi po ito tungkol sa pansariling kapakinabangan, kung hindi ito ay sa kapakanan at interes ng bawat isang Pilipino. Maraming salamat, Chairman George, at sa buong kawani at mga opisyalis ng Komisyon ng Halalan. Maraming salamat po sa sakripisyo ng aking pamilya. Magandang hapon po sa ating lahat. Thank you very much. May we request Commissioner Maria Norina S. Tangaro Casingal to read the proclamation certificate of Senator-elect Francis Pancratius Nepomuceno Pangilinan. We, the Chairman and Commissioners of the Commission on Elections, sitting en banc as the National Board of Canvassers of the May 12, 2025 national and local elections, do hereby proclaim Francis Pancratius Nepomuceno Pangilinan as Senator-elect to serve for a term of 6 years ending on June 30, 2031 in accordance with Section 4, Article 6 of the Constitution of the Republic of the Philippines, given this 17th day of May 2025 in the city of Manila, Philippines. Signed, Chairman George Erwin M. Garcia,
Commissioners Amy P. Ferolino, Ray E. Bulay, Ernesto Ferdinand P. Maceda Jr., Nelson J. Celis, Maria Norina S. Tangaro Kasingal, Noli R. Pipo, attested by Teopisto E. Elnas Jr., Executive Director. May message daw. Now, ladies and gentlemen, may we request the representative of Senator Pangilinan for a short message. Magandang hapon po. Ako po si Maricel Pangilinan Arenas. Ako po ang panganay. Si Kiko po at si Shawi, pangkasalukuyan pong nag-attend ng graduation po ng kanilang pangalawang anak po, si Kaki, at nasa Amerika po ang pamilya. Ang kasama ko po ngayon, yung Tres Marias na ate ni Kiko. Siyam po kami magkapatid. Ako po yung una. So in behalf po of Kiko, maraming salamat po. Pahayag ng pasasalamat mula sa aking kapatid na si Senador Francis Kiko Pangilinan. With deep humility and immense gratitude, I accept the mandate given to me by the Filipino people. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos sa biyaya ng tagumpay na ito. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo, malawakang gutom, at lalong lumalalim na pagkakawatak-watak, pinili ninyo ang landas ng malasakit, pagkakaisa, at konkretong pagkilos. Walang puwersang politikal na hihigit pa sa taong bayan na tumataya, kumikilos at naninindigan tungo sa isang layunin, at napatunayan natin muli ito sa ating tagumpay. Sa awa ng Diyos at sa lakas ng taong bayan, yung imposible naging posible. Ang tagumpay na ito ay hindi tagumpay ng isang tao lamang. Ito ay panawagan para maglingkod ng mas matapang, mas taus-puso, at mas bukas ang pandinig. Para sa bawat magsasaka at mangingisda, bawat manggagawa, bawat solo parent, bawat inang nagtitipid, at yung isisubo na lang niya, ibibigay niya sa kanyang mga anak. Bawat ama o inang nahihiwalay sa kanilang mga anak, mapaaral lang sila, mapaangat lang ang kanilang buhay. Para sa inyong lahat, ang tagumpay na ito, laban natin ito, tayong lahat, sama-sama. Panahon na para kilalanin at suportahan ng lubos ang Mindanao, hindi lang bilang food basket ng bansa, kundi bilang mahalagang susi sa ating tagumpay laban sa kagutuman at kahirapan. Ang pagkain ay dapat abot kaya ng lahat. Ang dignidad ay hindi dapat ipinagmamakaawa. Ang hustisya ay dapat para sa lahat. At ang tunay na pagkakaisa ay nagsisimula sa pakikinig sa isa't isa. Walang kulay ang gutom, walang kulay ang solusyon, walang hinihintay ang awa. Bumabalik ako sa Senado, hindi lang dala ang mga pangako, kundi ang layunin. Magtrabaho, maglingkod, at manindigan para sa bawat Pilipinong nangangarap na mas maayos at masaganang bukas. Maraming salamat pong lahat sa tiwala. Panahon na po para tayong lahat kumilos para sa pagkain, para sa pagkakaisa, para sa pangarap ng bawat Pilipino.
taus-pusong pasasalamat po sa inyong lahat.